Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bartolome. At si San Bartolome ay isa sa 12 apostol. Dito, sa binasang ebanghelyo, ang narinig natin na pangalan ay Natanael. Pero sa ebanghelyo, ang ginagamit ay Bartolome. Ayon sa mga dalubhasa, hindi naman talaga sigurado kung magkapareho ang tao na ito. Pero malaking posibilidad dahil sa ibang ebanghelyo, ang kasakasama ni Felipe ay si Bartolome. Pero dito, ang kasakasama ni Felipe ay si Natanael. So malaki yung possibility na talagang iisang tao ito. At si Natanael o si Bartolome ay sumunod kay Kristo, nagmisyon sa India at Armenia. At siya ay naging martir sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya at napatay siya sa pamamagitan ng pagbabalat ng buhay. Pero narito yung simula ng kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Narinig natin kung papaanong una munang tinawag si Felipe at pagkatapos si Felipe, inakay si Natanael at tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Isa sa mga bagay na talagang dapat nating tularan kay Bartolome ay yung tinatawag nating integrity, integridad. Ano yung integridad? Narinig natin sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, narito ang tunay na Israelita at hindi nandaraya. Sa Tagalog na translasyon, ang ginamit ay mandaraya. Pero pag sa English, ang maririnig natin na ginamit na salita ay duplicity or deceit. Pag sinabi nating duplicity, ibig sabihin may may pangalawang pagkatao. So siguro, sa mababaw nating kolokyal na salita, pwede nating sabihin plastic. Or, mas malapit sa duplicity, yung sinasabi na impokrito or impokrita. Diba? Yan yung madalas na binabato sa atin. Yan yung madalas na binabato sa atin ng mga ibang tao, na yung mga taga-simbahan, impokrito, impokrita. Pero sinasabi sa atin, ng ating mga pagbasa, na ang sumusunod sa Panginoon, katulad ng mga apostol, katulad ng mga disipulo, at katulad ni San Bartolome, ay hindi naman talaga dapat ng daraya. Ay dapat talagang merong integridad. Kasi naman, talaga namang marami sa atin, kahit hindi natin namamalayan, nabubuhay tayo ng walang integridad. Nabubuhay tayo na merong double life. Nabubuhay tayo na merong double standard. Pero ang nami-miss out kasi natin, kapag pinagsasabay natin yung paggawa ng mabuti at masama, minsan dahil sa paggawa natin ng masama, parang nawawala ng saysay yung paggawa natin ng mabuti. So for example, kung tumutulong ka nga lagi sa iyong kapwa, nagbibigay ka ng limos, nagbibigay ka ng tulong sa kung kani-kanino, sa kahit sino, pero kung ikaw mismo ay corrupt, kung ikaw mismo ay nagnanakaw, baliwala din. Kung ikaw nga, kung tayo, laging nagsisimba, laging nakikinig ng salita ng Diyos, laging nagkukomunyon, pero kung tayo ay naninira ng kapwa, baliwala din. Yun ang pandaraya. Pandaraya hindi sa Diyos, hindi sa kapwa, kundi sa sarili natin. At marami pa tayong pwedeng ibigay na mga example. Walang katapusan ang pwede nating ibigay na example. Kaya kung susuriin natin yung ating sarili, magandang tanungin, ano kaya yung pandaraya na ginagawa ko sa aking sarili at sa aking kapwa? Pero kung ano man yun ang mensahe sa atin, ngayong araw, maging person of integrity. Maging
tao na merong integridad. At ang tao na merong integridad ay ang tao na tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya kung anuman yung mga bagay na pwede nating masabi na nandaraya tayo, panahon na para iwan ang mga yon. Panahon na para iwan ang mga yon. Panahon na para itigil ang mga yon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong meron na agad bias si Felipe sa mga taga Nazaret. Dahil noong mga panahon na yon, ang Nazaret ay bayan or town kung saan hindi may reputation na hindi maganda. Kaya nga nung sinabi ni Felipe kay Natanael na nakita nila si Jesus at siya yung sinasabi ng kautosan ni Moises at ng mga propeta, anong sabi ni Bartolome o ni Natanael? May mabuti ba na manggagaling sa Nazaret? So ibig sabihin meron na siya agad bias. Pero bakit niya ba nasabi na yung ganong pananalita? Dahil malamang siya mismo ay hindi nagkakaroon ng pandaraya sa kanyang sarili. Meaning, meron talaga siyang integridad sa kanyang buhay. Pero, ang mensahe din sa atin ay huwag munang magkakaroon ng prejudice sa kahit na sino. Huwag munang magkakaroon ng paghuhusga sa kahit na sino. Porke ba galing ng Nazaret, ganyan na. Porke ba galing ng Quiapo, ganito na. Porke ba galing ng Tondo, ganyan na. Hindi talaga natin pwedeng lagyan ng prejudice o paghuhusga ang kahit na sino base sa pinanggalingan niya. Ang salita ng Diyos, ang anak ng Diyos ay nagmula sa Nazaret. At katulad ni Bartolome, sana binibigyan din natin ng tsansa, binibigyan din natin ng pagkakataon yung bawat tao na nakikilala natin, na nakakasalamuhan natin. Dahil malay natin, yan ang instrumento ng Diyos para tayo ay makasunod sa Diyos. Mga kapatid, ang buhay at pagtawag ni Bartolome ay sumasalamin at inspirasyon din ng buhay at pagtawag sa atin ng Panginoon. Kung papaanong tinawag ng ating Panginoon si Bartolome at pinangakuan na makakakita ng maraming mahihiwagang bagay, ganon din naman ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung hindi pa tayo lubusang sumusunod sa Kanya, ang mensahe, sumunod tayo sa Kanya. Kung nakakakita na tayo ng maraming mahiwagang bagay, mas makakakita pa tayo ng maraming mahihiwagang bagay kung tayo ay susunod ng lubusan sa ating Panginoon. Pero makakasunod lang tayo ng lubusan at ganap sa ating Panginoon kung katulad tayo ni Bartolome. Kung katulad niya na walang pandaraya sa sarili. Kung katulad niya na namumuhay na merong integridad. Amen.